yun pala nagtatrabaho siya para sa'min, para may mapakain siya sa'min. Pero lagi kong binabalik sa kanya yun parang, "Wala ka ng oras sa'min ma, palagi na lang trabaho, trabaho." May mga nagawa siya, may mga nagawa like lahat naman. Wala namang perpekto sa mundo. Pero sabi ko, "I wanna be a better version of her when I grow up." Pakonti na ng pakonti yung mga oras na makakasama niyo sila kasi may kanya-kanyang buhay na kayo. Kaya Totoo 'pag 'yan. kasama niyo yung pamilya niyo, 'pag may time kayo kasama sila, wag niyong ano, sulitin niyo. Hello po sa inyong lahat, ako nga po pala si Robin Angeles. And I'm Angela Muji. At nandito po kami ngayon sa Pika Pika para magkaroon po ng medyo seryosong usapan. Okay, this next question is for you. Naging supportive pa rin ba ang nanay mo amid raising you and your siblings as a single mom? In what ways did her experiences as a single mom shape you who you are today? Ako ano, lumaki ako ng walang tatay, single mom nanay ko. So kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. Ang nilu-look up ko, ang mga kuya ko lang. Alam mo sa totoo lang nung lumalaki ako, wala talaga akong pakialam sa mundo. Parang feeling ko lang masaya lang ako. Feeling ko kahit anong gawin ko kasi nakikita ko yung kuya ko, eh, kung paano yung ginagawa nilang kalokohan. So ginagaya ko. Siyempre Parang na-influence tapos ka. sa school, yabang talaga ako. Gano'n ako nung mga elementary Tipong ako. nakikipagsuntukan, Oo, gano'n. mga Guys, gano'n Yuri talaga. yung ugali ko talaga. Dito ko lang sasabihin 'yan, pero nung habang lumalaki ako, nakikita ko talaga yung nanay ko na nahihirapan. Kaya yung nanay ko yung ginawa kong ano, inspirasyon para magkaroon ng rason yung buhay ko. Kasi parang wala talaga akong gustong puntahan sa buhay ko. Nung bata ako gusto ko mag-aral, oo. Parang pangarap ko talaga makapagtapos, pangarap ko maging doktor. Pero habang tumatanda ako, grade 6, grade 5, dun ako nag-start na parang wala na akong ganang mag-aral. Ta's nag-scholar akong grade 7, na-survive ko yung grade 7, scholar ako. Grade 8, naalis na yata ako or grade 9 sa pagka-scholar. Kasi ang dami kong ginagawang kalokohan. Hindi ako masyadong pumapasok na. So, ayun. Tapos hanggang sa naka-realize na ako na, kawawa na nanay ko. Wala na ngang mapakain sa'min tapos ano, makikita mo pa siya umiiyak-iyak. Ilang beses na na-stroke yung nanay ko dahil sa'min, dahil sa problema, dahil sa kung ano-anong balita naririnig na lang niya tungkol sa'min. Parang wala ng maayos sa'min, parang wala na siyang makita sa'min na tutulong sa kanya. So naisip ko, ako tutulong sa nanay ko. Ako yung siguro ako yung binigay ng Diyos para dito. Kung kani-kanino ako nagtatrabaho, sinusubukan ko talaga. Parang kahit kina tito ko, suma-sideline ako ng mga ganyan 'pag inuutos-utusan kami. Kung makita ako kahit magkano lang ta's binibigay ko sa nanay ko. Tapos hanggang sa ito talaga pag-aartista. Ito yung masaya ako sa ginagawa ko, ta's marami pa ako napapasayang ibang tao. Kaya binigay sa'tin 'to, kaya ginagawa ko lahat para dito. Nandito ako para sa mga tao sa paligid ko. Ano yung ginawa niya para siguraduhing walang napapabayaan sa inyong magkakapatid? Ang daming trabaho na alam mo, ikukuwento ko sa'yo, parang grade 5 ako nito. Tapos kung kakauwi lang ng mother ko galing Singapore, nawalan na siya ng work sa Singapore, so babalik siya dito para mag-work. Tapos ang natatandaan ko nun, actually nung last 2 months ago binilhan ako ng phone nanay ko. Kasi natatandaan ko nung umuwi siya galing Singapore, bumili siya ng iPhone 6, yun pa yung kakalabas lang nun. Tapos binenta niya yun kasi wala na kami talagang makain, wala na kaming pera, ta's ayaw niyang humingi sa tatay niya kasi, nahihirapan pa din kami. So, ang ginawa ng nanay ko nagtrabaho siya parang sa umaga nurse siya, sa gabi call center siya. Oh my God. So, parang hindi na siya Ang hirap. natutulog everyday. Ta's makikita ko lang siya, siguro mga 5 minutes lang, hatid lang niya yung pagkain ko sa school. Pero kahit na gano'n yung trabaho niya nakakapagluto pa din siya, para lang may kainin kami. So, hinahatidan niya ako ng pagkain nun, ganyan-ganyan. Tapos minsan nga madalas na lang kaming mag-away ng nanay ko nun kasi feeling ko wala na siyang oras para sa'min. Hindi ko maintindihan kung bakit lagi siyang wala.
Hindi ko maintindihan kung bakit ako lagi na kinalola ko lang. Kasi yun pala nagtatrabaho siya para sa amin, para may mapakain siya sa'min. Pero lagi kong binabalik sa kanya yun, parang, "Wala ka ng oras sa amin, ma. Palagi na lang trabaho, trabaho." Hindi ko maintindihan na nahihirapan na pala siya nung mga panahon na yun. So, mas lalo akong nagiging loko-loko kasi feeling ko talaga mas gusto niya nagtatrabaho kaysa nakakasama kami. Awang-awa ako sa nanay ko nung na-realize ko na yung mga bagay na yun. Tapos nung kahit papaano may kinikita na po ako ngayon, binilhan ko yung mami ko ng phone. Tapos pinaalala ko sa kanya, "Ma, nanghihinayang ka diyan sa phone na yan, eh, yung mga panahon nga na yun, ang saya-saya mo na may bago kang cellphone ta's binenta mo bigla." Kaya ang saya ko nung nabilhan ko siya. Ta's nung isang araw may kuwento pa ako sa'yo. 'Di ba first time ko sila nilabas. Eto, nakakatawa yung nanay ko dito, eh, first time ko sila nilabas. Pumunta kami sa beach sa Subi? Subic. So, nandun kami sa Subic. Wala kaming reservation or kahit ano kasi hindi ako marunong. So, punta kami Subic. Pagdating namin Subic, bumaba kami sa sasakyan. Ako, nanay ko, si ate ko, yung asawa ni kuya ko, ta's yung pamangkin ko, ta's si kuya ko. Baba kami sa sasakyan. Pagbaba namin, pumunta kami dun sa reception. Sabi namin, "Ate, magkano per night dito?" Sabi ni ate, magkano yun? 30K per night. Ta's, "Ay, ang mahal naman nak." Ang lakas niya sinabi, "Ang mahal naman nak, mag-picture na lang tayo ta's uwi na tayo." Sabi niya. Tawang-tawa ako sa nanay ko, sabi ko, "Ma, ano ba yan, ma, nakakahiya, ang lakas pa ng pagkasabi mo. Imbis na makaka-exit tayo, wag na nga." Sabi ko, "Sige na ate, kunin ko na po yan." Ta's sabi niya, tinawag niya ako, "Nak, ang mahal naman yan, wag mo kukunin yan. Hindi ma, isang araw lang naman tayo, tsaka bawi ko lang sa inyo 'to, masaya lang ako. Birthday ko ngayon, pagbigyan mo ako, ngayon lang tayo lumabas ng ganito." "Hindi, ang mahal, ang mahal." Tapos pagtapos namin dun, nagbayad na ako, check-in kami. Kain kami niyan. Ta's kakain kami, may gusto akong kainan, ang mahal-mahal. Parang hindi naman mahal, sakto lang. Mahal siya kasi madami kami. Tapos sabi niya, "Nak, oh, meron kang GC sa sasakyan?" "Oo, meron." Kaya sobrang pasasalamat ako sa Boteju. Sabi niya, "Boteju na lang tayo." So, libre yung kinakain namin. Libre lang. Kasi ayaw na nga niyang gumastos kasi ang mahal nung binayad namin dun sa resort. Tapos yun. Oh, next. Follow-up question, ano yung Ano moment pa? na nasabi mong, "Grabe ang tapang ng nanay ko"? Matapang talaga nanay ko. Parang mas matapang nanay ko sa'kin kasi kahit anong nangyayari na sa'min, nilalabanan niya. Parang kami, ang daming sanay ako, lumalaki ako na sanay ako maraming kumakatok sa bahay namin. Yung parang barangay. Kasi loko-loko talaga yung kapatid ko. Talagang lahat na ng kalokohan nagawa na ng kapatid ko. Kinakatok kayo ng barangay? Oo, kinakatok kami ng barangay, kinakatok kami ng mga taong may atraso siya. Tapos ako rin minsan yung parang mga teacher ko, inaaway siya, nanay ko, oo. Tapos kumakatok din yung mga teacher ko sa bahay, yung mga nanay ng kaibigan ko, 'pag may mga nagagawa akong kalokohan. So, nakikita ko talaga siya na matapang siya, kahit na nahihiya na siya kasi dahil sa mga ginawa namin, talagang lumalaban siya. Kaya talaga ng nanay ko, matapang talaga yung nanay ko, pinagmamalaki kong matapang. Yun. Ikaw naman? Ano ang naging influence ng mom mo sa'yo growing up? Actually, parang lahat ng makakilala ng mama ko, sinasabi ko parang carbon copy niya ako. Aside sa magkamukha kami, magkaugali rin kami in some ways. Parehas kaming mahilig sa arts, maarte kami, ganyan. Mahilig kami sa fashion, sa makeup. Siya yung biggest inspiration ko sa buhay ko. Like, yung mama ko, di ba sabi ko, laki siya sa hirap. Siya nagpaaral sa mga kapatid niya. Siya yung nagdala sa kanila sa Manila. Siya yung naging breadwinner namin bago nagka-business si Papa. So, siya yung inspiration ko talaga na I wanna be a strong, independent woman like her. And although she's not perfect, may mga nagawa siya, may mga nagawa, like, lahat naman. Wala namang perpekto sa mundo. Pero, sabi ko, I wanna be a better version of her when I grow up. Natutuwa lang ako pag iniisip ko na actually nalulungkot pala ako. Kasi ang dami kong pangako sa kanya. Pangako ko sa kanya, "Mama, paglaki ko bibilhan kita ng malaking mansyon, tas maraming sasakyan, tas lahat ng..." Kasi mama ko kapag
'Di ba, we're financially struggling. Pero nag-aartista ako, nagpi-P-pop ako. Pag may pre-show kami, mga alahas niya sasangla niya. Makabili lang ako ng costume ko. Makabili lang ako ng susuotin ko. Para lang may makain kami. Ang dami niyang sakripisyo talaga. Kaya, ang dami kong pangako rin sa kanya. Babawi ako, sabi ko. Pero hindi na dumating doon. Hindi man lang niya ako nakitang ganito, kaya nakakalungkot lang. Kasi feeling ko she would be so happy and proud. Happy pa din naman siya kahit hindi ka niya nakikitang ganyan. Kahit naman ako, happy ako na nakikita kita na nandiyan ka na. Tapos yung bibilhan mo siya ng malaking bahay, bibilhan mo siya ng maraming kotse, kaya mong tuparin yun sa sarili mo. Kay Pag papa ko na lang. Oo, makikita pa din niya yan. Naiintindihan kita kasi ako din ganyan. Yung parang lumalaki din ako ng hinahanap ko yung tatay ko pero wala talaga. So, mahirap talaga. Mahirap yun para sa atin. Pero papakita natin sa mundo na kaya natin na tayo lang. Lalabanan natin yung mundo. 'Di ba? Wow, me and you against the world. Tama. Ano ang pinaka-tumatak na sinabi ng nanay mo sa iyo when it comes to your showbiz career so far? Huwag lalaki ulo ko, wala akong tatapakang ibang tao. Basta masaya ako sa ginagawa ko, tutuloy-tuloy ko lang siya at huwag kong kukumpara yung sarili ko sa ibang tao. Ako lagi ko rin sinasabi sa'yo yan, huwag kang Diba? magbasa, hayaan mo sila, sila lang yan, kung ano man iniisip nila. Pero ako mismo naapektuhan pa din ako sa ganun. Hindi ko lang papakita sa'yo, kasi kakampi mo ko, palagi kong papakita sa'yo na matatag ako, kaya dapat maging matatag ka. Tapos ngayon, nakikita ko sa'yo, sobrang tatag mo na. Kaya sobrang proud ako sa'yo, parang kahit saan kita dalhin, matapang to, sige. Kahit sino sa inyo, kaya ni Angela. Anong mararamdaman mo kapag nakita mo yung mama mo na umiiyak because of the people who hurt you? In general to who hurt you? Hindi ko alam. Yun yung pinaka-ayokong nangyayari sa nanay ko. Hindi ko gustong nakitang umiiyak yung nanay ko. Kahit anong gawin niyo sa'kin, huwag niyo lang sasaktan nanay ko. Paano kung nasasaktan siya dahil nasasaktan ka? Hindi ako nasasaktan kaya hindi masasaktan nanay ko. Tsaka 'pag nasasaktan ako, hindi ko sinasabi sa nanay ko. Hindi ko papakita yung emosyon ko sa nanay ko. Gusto ko kung ano yung ginagawa ko ngayon, makikita lang niya puro success. Hindi niya makikita yung paghihirap ko. Nakikita niya napapagod ako pero hindi ko pinapakita sa kanya na hirap na hirap ako. Gusto ko makita niya talaga na kaya ko na mabigay lahat ng gusto niya. Yun lang yung pangarap ko sa buhay. Ayun. Ako na. Hindi, kasi kakatapos mo lang, ako muna. Oh, wala pa akong natanong. Hindi, kasi kakasalita mo lang. Kamusta ka ulit ngayon? Ano ang nararamdaman mo? Ako ulit sasalita? Mm. Okay ako. Yun yung first question eh. After all these questions, anong naramdaman mo? Na-miss ko yung nanay ko. Totoo lang. Ilang weeks na ako hindi nakakauwi. Ilang months ako hindi makakauwi kasi ang dami nating promo. Pero sobrang happy ako na happy yung mami ko para sa akin. Pero super excited na ako na mapanood ng nanay ko tong Werewolf Boy. Feeling ko pag napanood ni daddy mo, ni mami ko tong Werewolf Boy, magiging proud sila sa atin. Ngayon lang ako naging confident na ganito. Ayun. And sure ako na proud sa'yo yung mommy mo. Ako Kasi din. diba sabi mo nga, makulit ka dati. Hmm. I'm sure na hindi niya in-expect to and I'm sure that she's very happy kahit di kayo magkasama. Ako din. Proud na proud sa'yo yung daddy mo. Kahit kalmado lang siya palagi. For Angela, if your mom were here right now, sitting with us, what would you want to tell her that you never got to say? Ako kung may sasabihin ako sa nanay mo ngayon, aalagaan ko po si Angela. Ikaw, ano sasabihin mo sa nanay mo? Hindi ko alam, ang dami kasi sa pinaka top of my head would be sorry. Sorry na I took you for granted. Sorry na hindi ko nakikita yung efforts mo nung buhay ka pa. Sorry na ngayon ko lang na-realize kung gaano kalala yung sakripisyo mo para sa akin. Ngayong wala ka na. Sorry na it's too late. And next is, thank you. Thank you kasi pinalaki mo ko ng maayos.
pinag-aral mo ko kahit walang-wala na tayo, pinakain mo ko, ginawa mo lahat para matupad ko yung pangarap ko. Wala ako dito kung hindi mo ko tinulungan. And kaya ko na. Hindi mo na kailangan mag-alala. Makapagpahinga ka na ng payapa kasi kaya ko na sarili ko. At mas nakakaintindi na ako ngayon. Hindi na mainitin ulo ko, hindi na ako bugnutin. Slight na lang. Tapos, ayun lang. Yun lang muna. Kasi ayoko nang humagulgol pa. Oo. Proud sa'yo yung mami mo, proud ako sa'yo, proud lahat ng tao sa'yo. Okay? Okay. Kamusta ka ulit ngayon? Ano ang nararamdaman mo? Actually, ang dami kong realizations. Mm. Sabi ko, hindi ko nakikita yung efforts ng nanay ko nung buhay pa siya. Ang feeling ko nangyayari ulit yan ngayon with my dad. Kasi, we tend to take people for granted kapag nandyan lang sila palagi. And, katulad kanina, hindi kami okay ng tatay ko. Kasi may mga maliliit na bagay kami pinagtatalunan, ganun. Hindi na dapat pinapalaki yung ganon. Kasi, yung oras natin with our parents, very limited lang. Kaya, kapag may mga moments na kayang magpakumbaba na lang. And, ang dami rin palang sakripisyo ng tatay ko sa akin. My dad is already 58 years old. Pumapasada pa rin siya. Grab driver yung papa ko. Biyahe siya from 10 a.m. hanggang 12 a.m. para lang makatulong sa amin. Kahit sinasabi ko, Papa, huwag ka na pumasada. Okay lang yan. Tumutulong naman ako. Sasabihin niya. Hindi na, kailangan kong sumagad kasi marami pa tayong binabayaran. Marami kaming binabayaran pa na yung iba hindi niya sa akin sinasabi. Kasi di ba nga, nagka-cancer mama ko. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin kami ng utang. So, na-appreciate ko tatay ko kasi kahit nag-work siya, he always finds time na hatid sundo ako. Totoo yun. Kahit busy yan. Nakakatuwa. Kahit gano'ng kalayo si Angela, sunduin siya ng daddy niya. Ngayon ko lang na-realize na kaya hindi ako marunong magmaneho. Kasi princess ka niya. Kasi ayaw niya akong ipagmaneho. Kasi siguro pagod na siya magmaneho. Ayaw niya siguro ma-feel ko yung halos nakatira na siya sa kalsada. Ang sabi niya sa akin, napapagod na siya. Ikita ko siya sakit ng katawan niya, ganyan. Pinipili ko siyang gumasahe, ayaw niya. Kaya, di ba sabi ko, ang pangarap ko noon, maging artista, maging actress. Meron na ako niyan ngayon. Ang pangarap ko ngayon, pag-retire ko, papa ko. Yun na yung pangarap ko ngayon, na ako naman ang bahala sa kanya. Yun na yung pangarap ko. Ito na yung time para makabawi tayo sa kanya. And ayoko na mangyari yung katulad sa mama ko na hindi ako nakabawi sa kanya. Gusto ko this time makabawi ako sa papa ko. Kaya lahat ng mga manonood dyan, lagi niyong unahin ng mga magulang niyo. Maging mabait kayo sa mga magulang. Alam ko mahirap. Kasi darating yung araw talaga na pakunti na ng pakunti yung mga oras na makakasama niyo sila kasi may kanya-kanyang buhay na kayo. Kaya pag kasama niyo yung pamilya niyo, pag may time kayo kasama sila, wag sulitin niyo. Tapos pag sinasabihan nila kayo na ganito gawin nyo, gawin nyo lang. Kasi alam nila kung ano yung mas tama para sa inyo. Pinagdaanan na nila kasi yun. Ngayon ko lang nare-realize yan. Dati palagi yung sinasabi sa akin na, lagi kang makikinig sa nanay mo kasi mas alam niya yun sa'yo. So, hindi, alam ko yung ginagawa ko eh. Ganun ako eh. Parang feeling ko tama ako palagi. Pero hindi talaga. Nung naalis ako sa bahay ng nanay ko, ang hirap ng buhay. Dati gigising ka, pag gising mo may pagkain na nakapag sa'yo, lamon ka lang ng lamon, tulog ka ulit, kain ka pag gising mo, tulog ka, tambay, kain, uwi ka lasing. Sarap ng buhay, di ba, kain, tulog. Tapos Totoo yan. ngayon pag gising mo ng umaga, shit, anong kakainin ko? Pagtapos saan ka pupunta? Kakain ka, may kinain ka, hindi mo alam kung may kakainin ka pa bukas. Wala kang kasiguraduhan ngayon, mag-isa na ako. Kasama ko yung kuya ko, kasama ko yung tropa ko. Malaking pasasalamat ko yun, tinutulungan nila ako. Pero iba pa rin pag nandyan yung nanay mo o yung tatay mo. Ramdam na ramdam. Lahat isusubo nila sa'yo, lahat bibigay nila sa'yo. Hindi mo kailangan magpagod. Ibang klase ang pagmamahal ng magulang. Tandaan nyo yan, kaya sulitin nyo yan habang kasama nyo sila. Totoo yan. Alam mo nung nabubuhay pa yung nanay ko, sinasabi niya sa akin,
Kawawa ka kapag nawala ako. Totoo. Kawawa kapag nawala ako. Sinasabi niya yun sa akin and the moment na nawala siya, totoo nga. Mm. As in, Yun na grabe, talaga yun. mahirap pag walang magulang, guys. Kaya, ang swerte nyo kapag may pamilya kayong buo na supportive sa inyo, wag na wag nyong iti-take for granted. Oh, last question. If you could leave one message for the person you will grow old with, what would you tell them about who you really are? Anong sasabihin mo sa akin? Sa'yo? Person you will grow old with. Okay. I'm a complicated person. I don't get myself most of the time. Mm. Pero, wagas ako magmahal and I will always put you first. So, Ako din. I'm sorry if sometimes I tend to flee the situation. It's not because ayaw kitang kausapin or ayokong isolve yung problema. It's just that parang I'm running away from conflict. Hindi kasi ako sanay na may confrontation. Ako din. But Kinakabahan ako pag ganun. ako din. So, I promise you na I won't turn my back on you and I'll offer you my shoulder when you need it. And I want to grow with you because we're still growing. We're becoming different people as Natututo year pa goes tayo. on. So I hope that we could grow together and become better people, better than our old selves. Yung kalaban nyo, ayun pa, may tip pa ako sa inyo. Yung kalaban nyo, Sarili yung niyo dating lang. kayo. Wala kayong ibang kakalabanin na ibang tao. Kasi pag ginagawa nyo yung kinukumpara nyo yung sarili nyo sa ibang tao, mauubos kayo. Yeah, the grass is Tandaan always yan. greener on the other side. Mm. Mahirap na hindi kumpara yung sarili mo sa ibang tao. Diba, may mga sinasabi ako na bagay, tapos siya yung nagpapaganda. Kaya nandyan yun para sa akin. Kasi sobrang galing niya. Hindi, straightforward siya. Tapos ako parang supplemental information Diba, lang. talagang kahit saan nyo kami dalhin, basta magkasama kami, maganda yung sinasabi namin. Hi everyone! Ako nga pala si Angela Muji. Ako po si Robin Angeles. At iniimbitahan po namin kayong manood ng A Werewolf Boy in cinemas this January 14. Yes, malapit na po yan. Sana po mapanood nyo po yung Werewolf Boy. Maraming salamat, Pika Pika. And panoorin nyo po itong video na to. Bye! See Bye you! guys, thank you. Please visit pikapika.ph. pikapika.ph.